O guys, meron tayong magandang topic sa araw na ito. At itong topic na to ay madalas po ninyong napapanood sa mga balibalita and even sa mga social medias, no? Sa mga Facebook groups, yan. Yung tinatawag na talunkasa. Pamilyar po ba kayo dyan? Kayo po ba ay may mga nakatransact ng ahente na too good to be true yung usapan? Yung tipo bang ikaw yung customer na hindi approvable, na kaya kanyang bigyan ng tao na mag-a-approve para sa'yo, o di kaya yung mga ahente na magbibigay sa inyo ng principal na kunwari siya yung tatayong approvable tapos sasaluhin nyo na lang ang sasakyan, o di kaya yung inyong account under your name, kayo po ang approvable at inofera po kayo ng ahente ninyo na kung gusto po ba ninyong pagkaperahan o pagkakitaan ng anyong approval, dahil may mga customer po ako na hindi approvable, ibibenta po natin ng inyong approval sa kanila. Parang lumalabas na approval for sale, pero later on talon-kasa na pala yon, di ba? Ganon mga ka-idol. So in this video, pag-usapan natin yan para magkaroon po kayo ng idea, at the same time maging aware na kayo sa mga katransaksyon ninyo mga ka-idol. Lalo na dun sa mga taong hindi po ninyo kilala. Di ko nila lahat ng ahente mga ka-idol. May mga ahente gumagawa po niya sa loob at labas ng dealership, at may mga organisado rin mga ka-idol. So I want you to watch this video hanggang matapos dahil marami po kayong malalaman dito lang kay The Car Loan Expert. Okay? So konting patalastas lang muna tayo mga ka-idol. Sakaling buying po kayo ng brand new na sasakyan, kahit anong brand, basta within Metro Manila, pwede po kayong makipag-transact sa akin. Pwede po kayong mag-apply ng auto loan kay The Car Loan Expert. Same price, same discount, same promo mga ka-idol. Ang maganda dito ay may mga appointed akong agents to handle your account. Okay? Sila po ang magmamanage ng inyong account, application, all the way doon sa inyong approval. Then after that, makikita nyo na ako during releasing, or sometimes siya na po lahat mga ka-idol. Okay? Ang gagawin nyo lang is i-follow nyo lang ako sa aking Facebook page, mag-message kayo mga ka-idol, anong unit ang kursunada mo, at bibigyan ko kayo ng free quotation. At doon naman sa mga naghahanap ng mga second hand na sasakyan, kahit anong brand, kahit anong klaseng sasakyan, marami tayo dito. Dito lang yan sa Pasig, idol. Tingnan nyo. Mamili kayo ng mga units na kursunada ninyo, idol. Mapa small car, hatchback, sedan, compact SUV, mid-size SUV, full-size SUV, American cars, Japanese cars, European cars, marami tayo dito niyan mga ka-idol. Pwedeng financing, pwede ring trade-in, add cash na lang kayo kung sakaling gusto po ninyong ipandaw ng inyong second hand na sasakyan. Okay? At doon naman sa mga may existing na sasakyan na naka-loan sa bangko, na may insurance na kailangan ng i-renew, pwede po kayong mag-renew sa akin. Gagawin nyo lang is picturean nyo lang yung old policy, last year insurance policy. Then there you go, bibigyan ko kayo ng free quotation. Ang maganda dito is mataas ang coverage, mababa premium. Tapos pwede pang installment. Kahit over the counter, pwede po kayong magbayad through GCash o bank transfer. Pwede mga ka-idol. Ang maganda dito is, syempre, guided ko kayo pagdating sa inyong insurance claims. Okay? So, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Okay? So, let's begin mga ka-idol. Paano ba yung sistema ng tatawag na talon kasa? May mga customers kasi na hindi talaga approvable. May mga customers na gustong kumuha ng sasakyan dito sa Metro Manila. Usually yung kumukuha niyan yung mga nasa provinces ano? Na may taong mag-aasikaso ng kanilang account, no? So normally yung mga gumagawa niyan ay yung mga taong may mga hindi magandang intentions, no? Gustong easy money. Normally gumagawa niyan yung mga kapwa din naming ahente. May mga ahente sa loob ng dealership, meron din sa labas. Pero di ko nila lahat Meron at meron. Sometimes may mga organisadong tao, no? Basta't
sasakyan na pinag-uusapan, usually may mga connection po yan sa loob ng kasa. Dahil di naman ma-execute yung isang transaksyon kung walang connection sa loob eh. Okay? So, paano ginagalawan? Yung iba ay ganito, idol. Hindi approvable yung isang tao o isang account sa probinsya. Ngayon, naghahanap siya ngayon ng something na may mag-accommodate ng kanyang approval. Let's say, kailangan ko ng ganitong klaseng sasakyan, hindi approvable under sa pangalan nila. So ngayon, si agent ay maghahanap ng taong approvable to stand para dun sa approval na yon. So gagawan nila ng transaksyon nito, gagawan nila ng mga falsificated documents like yung mga business permits, ganon, bank statement, whatsoever. And then also, coordinated din ito sa bangko. Actually, sa panahon po ngayon, nababayaran na rin po yung iba sa bangko. Magmula sa account officer, approval, hanggang sa magsi-CI, nangyayari na yung mga ka-idol. So, dahil sa pera, lahat posible. Diba? Let's say, kailangan mo ng ganitong klaseng unit. Let's say, kailangan mo ng pick-up. Hindi ka naman talaga approvable. Ngayon, ikaw ay taga-province. Ngayon, itong nakilala po ninyo sa social media, kaya niyang i-facilitate yun. Ang gagawin niya is X-deal. Sige sir, bibigyan ko po kayo ng ganitong unit. Kailangan mo lang mag-down na let's say 350. Let's say pick up Corsonada ko, mag-down po kayo ng 350. Let's say ang unit mo ay nasa 1.6 to 1.8 million. Let's say ang down payment mo is nasa around 500. So instead of paying 500 plus, babayaran mo lang is mga 350. Okay sir, ibibigay natin yung promo ng dealership. Let's say ang promo ng dealership ay roughly nasa 100, then 250 ang pinag-uusapan. Sa akin yung 50, yung 200 mapupunta po yan doon sa mga nakapangalan at sa bangkong mag-a-approve. Then, there you go. Papayag ka ngayon sa transaksyon na yan. Okay ka na dyan. Then, nangyari na. Okay, sinabit sa bangko, na-approve ngayon. Nung na-approve, dadownan mo ngayon dito sa Manila. Okay? Nung nadownan mo na, okay na, syempre, ikaw na magmamonthly nun, di ba? So, labas na si first owner, yung ginawa ng falsificated docs. Dahil walang tama yung pangalan niya eh. Then there you go, nagmamonthly ka, tapos dumating yung time na hindi mo na kaya pala yung monthly. At since na hindi naman sa'yo pala nakapangalan yan, pwede mo na itago yung unit. So, doon na ngayon nag-o-occur yung tinatawag na talon kasa. Dahil, kumuha ka ng unit na hindi under your name, tapos nung dumating yung point na hindi mo na kayang monthlyhan, tinago mo na yung unit. At dahil sa hindi alam ng ahente kung saan ka nakatira talaga, o nung first owner, yung kung sino yung nakapangalan doon, hindi ka na traceable, di ba? Parang ka na ngayon, invisible ka na ngayon mga ka-idol. So, ang gagawin ngayon ng bangko, ipapa-alarma yung unit na yon. Hahanapin ngayon yan ng mga HPG. Once na nakita yung unit ninyo at na-recover po yan, dun lumalabas na ikaw ay talon kasa. Di ba? So, it's either yung kumuha ng unit or yung unit na, it's either yung kumuha ng unit or yung mismong principal. Minsan kasi may mga principal na gusto ring magkapera. And let's say, ako ay ordinaryong empleyado or negosyante na wala pang hit as CMAP. Ngayon gusto ko magkaroon ng instant money. May nakausap ako ng isang ahente na nag-offer sa akin na, sir, kung gusto mo ng mabilisang cash, gamitin natin ang inyong credentials o ang inyong pangalan para ipa-approve as auto loan dahil may kukuha po ng sasakyan na hindi approvable, pababayaran natin ng down payment.
Tapos usap tayo, sa'yo yung malaking amount ng down payment, then sa akin, let's say 30,000, 50,000, the rest sa bangko na. Explain sa inyo ng ahente kung paano yung transaksyon. So ikaw naman, dahil sa kailangan mo ng pera, kailangan mo ng puhunan, nagtiwala ka ngayon, di ba? So papayagan mo ngayon yung ahente na galawan ito. So ayun na mga ka-idol, gagalawan nyo na under your name. Nung na-approve, pasa kayo ng requirements. Siyempre, hindi mo kilala kung sino yung taong yung hindi approvable na yon, di ba? Hindi mo alam kung yung taong yung sasalo ng iyong sasakyan may good intention ba o bad ang intention. As long na nagtiwala ka lang doon sa ahenteng kausap mo, then there you go. Nag-down payment yung taong kukuha ng unit under your name. Ayan na. Nag-down na sa dealership. Nagpirma-pirma ka na ngayon doon. Kinuha mo na yung pera. Then, sa unang buwan, nagbayad muna. Pangalawang buwan, nagbayad muna. So, you feel safe. Diba? Dahil, napakaganda ng transaksyon eh. Nag-down sa'yo, nagma-monthly naman, maayos naman kausap. Yun nga lang, wala kayong masyadong communication dahil ang middleman ninyo ang nagmamanipulate yan eh, yung ahenteng kausap ninyo eh. Nakakala ninyo eh, katiwa-tiwala. Then dumating yung time, ika-third month o ika-fourth month, di na nagbabayad. So, gulat ka ngayon. Diba? Paano yan? Anong gagawin ko ngayon? Hindi na pala nakakabayad tong taong to. Saan ko hagilapin to? Di na ako sinisin ng ahente kong kausap, yung nag-transact sa amin. Yung gumalaw ng transaksyon na to. Paano yan? So, lalabas na talunkasa na rin yon. Yun nga lang, under your name. Diba? So, yung nauna, yung kumuha ng unit na hindi sa kanila nakapangalan. Okay? Hindi approvable, nag-down payment, tapos minantlihan ng mga ilang beses, tapos di na nagpakita. Okay? Yung isa naman, ginamit ang pangalan mo, may kumuha na unit mo na hindi approvable, na hindi mo naman kilala, tapos hindi mo na mahagilap. Yun mga ka-idol. So, usually, ang gumagawa po nito is mga organisadong tao. Yung talagang talamak na gumagawa nito na may koneksyon sa loob ng kasa. Yung mga ahente lang rin mga ka-idol. Doon lang umiikot yan eh. Kaya ang lesson dito mga ka-idol is maging mapanuri, maging mapagmatsyag po kayo. I-research ninyo maigi yung profile ng mga kausap ninyo. Mas maganda dapat kilalan ninyo. Dahil mahirap hagilapin yung mga taong hindi mo kilala eh. Di ba? Kahit nga kilala mo, minsan gumagawa pa ng kalokohan sa iyo eh. Di ba? How much more yung mga taong hindi mo kilala? Mas mabilis yun. Mas madaling galawan yun mga ka-idol. Sa panahon po natin ngayon na mahirap ang buhay, easy money ang pinakamadaling solusyon. At kotse ang pinakamas mabilis na gawa ng transaksyon. Dahil sa kotse, pwede mong ibenta eh. Diba? Pwede mong pagkakitaan anytime eh. At yan po ang madalas na nakikita po natin ngayon sa mga balita. Yung tinatawag na talunkasa. Yung mga pasalo na yan, sometimes dun din na uuwi yan. Sa mga talunkasa na rin yan mga ka-idol. Dun din na uuwi. Pero di naman lahat. Meron at meron din. Okay? So mag-ingat po kayo sa mga kausap po ninyo. Mas maganda makipag-transact po kayo na talagang legit na ahente ng dealership. Okay? O di kaya sa akin mismo mga ka-idol, nakikita nyo naman ako sa social media, sa YouTube di ba? Pwede kayo makipag-transact sa akin. Lahat naman po ng akin naging customer is still may communication pa rin. May kausap ko pa rin sila until now mga ka-idol. Okay? So, I hope nakatulong po sa inyo ang video ito mga ka-idol to identify kung ano yung mga talunkasa na yan. Okay, so now you know paano ginagalawan yan. Huwag po kayo basta-basta makipag-transact sa mga taong hindi po ninyo kilala. Okay, lalong-lalo na sa mga lugar na medyo alanganin po. Mahirap na mga ka-idol. Okay, thank you.